Sexy Aya on Grace Covenant FM. Mag-tuning every day sa 101.3 Grace FM Bacolod ang tanan ma-happy. Panginawan ninyo, lingaw kaayo. Ang ilang music number one. Kahanginan, Grace FM Bacolod number one. Kinapaminaw, halos sa tanan ang ilang mga DJing mag-iitan. Walay mga lupit sa inagamusog sa kahanginan. Naglabyog-labyog, mag-party kita kauwal naman kada. Tune in the everyday para walang problema. Dili mag-uol, pwede tamang request. Kung musay ganahan, hana sige text. Okay na lang matigulang mapatanon. Hasta ang bata, sabay lang kihapon. Mauni ang sound trip na ko every morning. Nindot kayo ang song maka-booming. 101.3, bakit pag-ilawa? Basta na po rin ang mulan. Mula now, mag-tuning every day sa 101.3 Grace FM Bacolod ang tanan ma-happy. Panginawan ninyo, lingaw kaayo. Dito ang ilang music number one tonight. Grace FM, lingaw kaayo. The alternative learning system of DepEd Lanao del Norte is proud to present the learning sessions for the least, the lost, and the last in the province. The program is a viable alternative to the existing formal educational instruction, encompassing both the non-formal and informal sources of knowledge and skills. Dali na mo! Kay sa Als, kaugmaon mo, sigurado! Mabuhay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya kapipita, maayong buntag and good morning Bacolod, good morning Lanao del Norte. You are now listening to DXGC 101.3 Grace Covenant FM with DepEd program Als Radyo sa Kaalam Radio Broadcast. Kami ang iyong sulugoon sa kahanginan. Ako si Shikis A. Bagnuran ug kauban nato karon ang atong mga magtutudlo sa alternative learning system sa Bacolod District. And of course, mga higala, madungog ninyo ang Als Radyo sa Kaalam Radio Broadcast matag Martes sa takna ang alas 11 sa buntag ngadto sa alas 12 sa kautuhon. Diin inyong madungog ang mga leksyon o discussion kabahin sa Als kon alternative learning system sa atong junior high school level. Ug sa dili pa nato pagasugdan ang atong mga pagahisgutan karong adlaw atong pagtimbaya sa ato ang District in charge, Ma'am Josephine V. Vizcaya. Hello, Ma'am Jo. Ug sa atong Division Als Focal Person, Sir Angelito Borazona, and to our Education Program Specialist in ALS of the Division of Lanao del Norte, Ma'am Christine J. Timo, and of course with Ma'am Ivy Madronero. We would also like to greet our Schools Division Superintendent, Sir Edwin Maribohok, to our Assistant Schools Division Superintendent, Sir JVC Vigafria, to our SGOD Chief, Maria Carmela T. Ablin, and also to our CID Chief, Maria Eva S. Edon. And of course, dili ito makalimutan og pagtimbaya ang ato ang ever thoughtful Region 10 Als Focal Person, Dr. Ray Butch Mahinay. And dili po na ito makalimutan o great ang ato ang mga listeners o live streamers sa ato ang Facebook page sa Grace Covenant FM. Hello, hello, hello mga higala. Umayong adlaw gyapon sa ato apong mga learners na nagkadiiyang barangay dinhi sa lungsod sa Bacolod ug sa tanang maabot aning atong radio station. Magandang buhay, good morning. And now we are going to have another learning na siguradong makatabang sa inyong isulod sa portfolio sa to ang mga learners. So today we are going to discuss on what are the things or unsa ang mga butang nga dapat makita sa presentation portfolio sa ato ang mga learners. Mo na ato mong pagahisgutan karong adlaw. Naghinaot ko nga atong mga learners din hano nga maminaw para maandam na nila ang ilaang mga angay ibutang sa ilahang presentation portfolio. So
So again, naata sa season sa ato ang presentation portfolio assessment. So as what you have observed nga ato ang mga teachers sa nagkadaiya nga community learning centers nagconduct na og initial portfolio assessment. So it is done by quarter, and I believe no nga sa ato ang third quarter nag-assess na po ng ato ang mga teachers kung unsa ang mga naa sa sulod sa ato ang mga presentation portfolio sa ato ang mga learners. So according sa Republic Act 11510, which is known as the Als Act, sa section 10 makita or mabasa ninyo regularly conduct assessment sa ato ang ALS. So pamaagi sa atong assessment karon is through portfolio. So we are now actually in our 4th year sa ato ang presentation portfolio assessment. So again ang ato ang mga learners nga completers sa ato ang elementary will proceed sa ilang it's either sa formal sila mo proceed sa ilang junior high school, or pwede mo proceed sila sa ilang junior high school sa ato ang ALS lang gihapon. And sa ato ang junior high school level nga completer, either mo proceed sila senior high school sa ato ang formal school, or pato sila sa mga schools nga naghatag or naghatag og senior high school nga ALS naga-offer. So ang eligible learners nato for portfolio assessment are those learners of course nga na-enroll sa ato ang system. And of course mga previous learners nga completer na sa pwede to sila nga mo balik probably wala nila na-meet ang expectation or requirements na gikinahanglan last year, maong wala sila na eligible to be a portfolio assessment passer. So karon nga year is your chance para ato ano pong dasigo ng ato ang mga kaugalingon. Reminders na sa ato ang elementary, it should be mag 12 years old ang ato ang learner on or before June 30, 2023. And sa ato ang junior high school, 16 years old on or before June 30, 2023. So naay mga nagkalain-lain nga phase ang ato ang portfolio assessment. Kani mga assessment sa ato ang mga learners dagahan kini og maagian. Mao na dapat ato ang pagwapuhon, ato ang andaman. Karon ato pagahisgutan unsa ang mga requirements nga dapat makita sulod sa portfolio sa ato ang mga learners. So paminaw mga learners para makabalo mo kung asa naman atong mga kulang ay nidapit, asa ta dapit magdugang pa sa mga learning samples nga dapat natong iandam. So one of the requirements sa ato ang phase 1 sa ato ang portfolio assessment is the reflection paper. So kaning sa reflection paper diri i-describe sa ato ang mga learners ang mga skills gained by the learners and also their life experiences. So kaning reflection for me as a teacher, wala ni siya kinahanglan nga right or wrong because it is all about you. So it is all about your experiences, unsay mo mga nag-gain nga knowledge throughout the school year nga anaa ka nagstay sa ALS. Sa ato ang elementary, sa ilang reflection paper, dapat 2 to 3 paragraphs. It is either written in English or Filipino. Again, sa atong elementary, 2 to 3 paragraphs. It is either written in English or Filipino. And of course, for our junior high school, it is 3 to 5 paragraphs. Again, also to be written in English or Filipino. And of course, sa kada paragraph, it should contain 3 sentences per paragraph sa toan ng junior high school. Again, 2 to 3 paragraphs written in English or Filipino, 3 sentences per paragraph. Isa pa na siya nga reflection sa requirement sa ato ang portfolio assessment. Next is the
10 formal records. Unsa man ning mga formal records nga kinahanglan nga makita sa ato ang portfolio presentation. Again, okay, number 1, ato ang sutang tagsa-tagsa. Kay pulo ra ba kabuok. Ubay-ubay siya, but if imo na ning naandam no kay ginahatag man ni sa ato ang mga teachers upon enrollment kauban sa ato ang personal information sheet and the functional literacy test, which is the FLT, naalakay ni sa dili mag-uol. So number 1, it is the birth certificate, barangay certificate, any government or company ID. So kinahanglan nga kung upon enrollment imo ning na-present sa imuhang teacher sa pag-enroll nimo sa ato ang sa ALS. And of course, kung napansin ninyo upon enrollment mo ning pinapangay ni teacher no ang birth certificate, barangay certificate, any government ID or company ID, pa-fill upon ato ang mga learners aning enrollment form or Als enrollment form to AF2 ni sa amoa. So kung napansin ninyo katong details ninyo makita dito sa ato ang AF2, so isa ni siya sa atong requirements. So ato i-check no unsa na may ako nahatag ni Teacher B basin na apa ko nakalimtan. So mo ni ato ang mga pag-review sa unsa pa nga ang mga kinahanglan nga ma-attach sa ato ang portfolio. Next is the PIS. Kung napansin ninyo or madumduman ninyo nga kauban sa atong functional literacy test sa ato ang pre-test, kuyog jud ning PIS nga ihatag ni teacher. So personal information sheet. Kita dito imong name, address, imong occupation, sa imong ambisyon, sa imong ang kinabuhi. And ikaupat, mao ni ang FLT result. Kaning FLT mao kani ang functional literacy test na atay pre-test o post-test. Okay, pre-test is for the diagnostic test and pre-test is for the diagnostic test rather, and the post-test mao kini ang tan-awon nato unsa ang mga nakatunan nimo throughout your journey sa ALS for this school year. After that, sa ato ang FLT result is the individual learning agreement or assessment form 1. So kani ginahatag po ni sa atong teachers because kanang permahan maninimo imo maning agreement kung unsa ka nga mga bulan mahuman ani nga mga learning competency. So dito na siya na makita sa ato ang individual learning agreement. After sa ato ang Milano or ILA, okay ni ang MLP or the Monitoring of Learners Progress or Assessment Form 2. Muna ikaunom. And 7, 8, 9, 10, it is all about the record of prior learning which is known as the RPL. So dito nakabutang ang inyong mga life experiences sa different background sa imong life. It's all about environment, imong mga kasinatian sa ato ang pagdalag kwarta sa mga tao sa environment kana mabutang na siya dito. And ato ang mga skills pod no kung naka-eskwela ka mga skills training ibutang sad nato na dito sa ato ang RPL. So naatay RPL 1, RPL 2, RPL 3 and RPL 4. So mao kato ang mga prerequisites, shall I say, sa ato ang mga requirements sa ato ang portfolio assessment. And again, kung naay isa nga wala aning pulo nga requirements sa ato ang portfolio assessment katong na-mention nato kaganina, na siya posibilidad nga ma-disqualified ang ato ang learner, but dili mag-uol kay kung kulang pa kini no na may ample time nga ihatag ang ato ang mga teachers for you to get the lacking requirements para proceed sa ato ang assessment. So naapay dugang kahibalo about sa portfolio assessment nga ihatag karon ni Ma'am Charity Tabar. Alright, thank you Ma'am Shi. Karon
Atong hisgutan unsa ang angay nga ipang-attach sa presentation portfolio ug pila ka buok ang angay nga ibutang. Sa presentation portfolio, ang expectation from learners on work samples, choose 5 samples as evidence of their mastery of competencies which are appropriate to their levels, either elementary or junior high school. Second, prepare a short written reflection and reminders. Samples should have different targeted competencies. So, the quality of work samples must be manifest clarity, completeness, and originality. Sa work samples, na dira makita ang written output. So, unsa may ma-attach sa written output? First is completed learning modules, self-assessment activities, pre-test and post-test, and module assignments. So, pwede na ito ma-attach ang atong mga pre-test o post-test, especially katong mga summatives nato and diagnostic. Next is mga activity sheets. Kanang ipanghatag sa itong mga teachers nga mga activity sheets. So, pilian nato itong mga best nga mga activities nato mo ito ato i-attach. Life skills written outputs katong sa mga life skills nato, mga essay, reflections, journals, summative test, narrative report, mga compositions like mga poems, mga songs, short stories, mga jingles, and mga scripts. So, muna siya mga samples sa written output. So, napot tayo mga output nga performance output. So, unsa mga samples nga makon sa atong performance output. Example, mga community service, mga clean up drive. Kato ato mga nag-a-attend mo og mga brigada eskwela nga nana sa middle year nato. So kung magapatawag ang mga teachers og panghinlo labi na sa community, pwede na to siya ma-attach. Unsa man nato nga ma-attach na nga performance task man. So pwede ta mo produce og pictures. So i-print ang picture, ipapilit siya sa gihatag nga worksheet. So pwede na nato siya i-attach. Next, mga unsa pa mga kuan nga mga nasagi panghatag nga mga performance task nga gipang kuan sa mga teachers sa mga projects. So example diri sa Bacolod district nagpa-project may og mga recyclable materials. So to mga estudyante pa silang mga project, then ginapicturan mo ipapilit sa ilahang sa worksheet para ito pwede ma-attach sa portfolio presentation. So, pila man kabuok ang angay i-attach. So, kada subject natay 7 subjects sa ELS. So, unsa man tong mga subjects? Natay LS1, English and Filipino. Sa LS2, mo na siya ang science. LS3, mo na ang math. LS4, mo na life and current skills. LS5, ang understanding the self and society, and LS6 is computer digital literacy. So kada subject mag-attach ta og 5 ka buok. So sa daghan nato nga mga activities na mupili lang ta og 5 ka the best kada subject. So aside sa mga sample evidence, so mag-attach po tag mga written reflection per sample according to the competencies. Then aside sa mga work samples, mag-attach po tag mga declaration form o certification form. So mo na siya makakita sa declaration form. So i-attach ta na, i-attest ninyo na kanang inyong gikuan sa portfolio presentation is inyo ha. Mo na siya no. Next is atong ikuan ang unsa ang pag-grading ani, no? Ikuan ni siya, i-explain ni siya nga unsaon ni siya pag-grade sa ato ang presentation portfolio kung ma-disqualified ba ni siya or makapasar.
So atong paminawon si Ma'am Liamor P. Alenia. Ay, thank you, Ma'am Sha. Good morning, good morning, good morning. Another day ahead, another day learning. So sa tanan mga ELS learners, labi na gyud katong excited na nga mo graduate, no? Kani nagapasabot na hapit na nimo ma-accomplish ang imong mga requirements. So mo ni siya ang atong giskutan karong adlaw, no? Ang ato ang umaabot nga portfolio presentation assessment. So gi-discuss naman ni Ma'am Cha ang about sa mga i-attach, no? So, muna siya ang mga computation. Ang ako pong ma-discuss karon is the computation of the PPA or Portfolio Presentation Assessment. So, need na to para tamo pasar is learners who attend an overall score of 35 points or more and meet the minimum required 14 points or 10 points in the proficiency test and 4 points in the interview in the proficiency test and interview. So, kini nagapasabot nga kinahanglan ang isa ka learner makakuha siya og 35 points, no, sa iyahang overall score para lang siya mo pasar sa kanang portfolio assessment. So, muni siya ang mga points nga para ka ma-attain nimo ng 35 points o 14 points sa kanang minimum requirements ra na siya, ha, pero pwede pa po na siya more than 14. So dirita sa magisgot kita karon sa part 1 mao kini ang work samples. So ang work samples, so do na tay 7 ka work samples nga i-attach. LS1 English, LS1 Filipino, LS1 Learning Strand 2, Learning Strand 3, Learning Strand 4, and Learning Strand 5, and Learning Strand 7. So, kada learning sample or kada LS naatay maximum score of 4 points. So, but pwede rasad siya kung dili gid nimo makaya ang maximum niya nga 4 points. Dirita sa minimum 3 points. So, kinahanglan kumpleto po na nga to ang attachment dira sa work samples na to para ma-obtain ni natong 4 points per learning strand. Then, diri sa proficiency test, bali ang second part niya is proficiency test. So, balik ko na to, ha, ang katong learning strand 1 to 6. So, ma-complete nimo na siya, kung ma-perfect score nimo, overall ana is 28 points. Points 10. Kung dili nimo ma-perfect pod, so pwede ra pod ta diri ta maka-gain og tag 3 ba, ang uban ma-perfect kay ang usahay bitaw wala ta naka-comply. Okay, then next part is the proficiency test, which is maximum points of 12 points. Then, a minimum points of 10. So, sa reading is 3 points. Then, reading in Filipino, 3 points po. So, reading in English, 3 points. Then, 3 points in Filipino. Then, sa writing po niya, writing niya is 3 points sa English, then 3 points sa Filipino, which is a total score of 12 points maximum, then 10 points minimum. So, no proficiency test for below 2 points. So, kinahanglan dili pud ta mo below 2 points, ha, kay kung mo below 2 points ta, so kana nagpasabot nga dili ta makapasar sa ato ang assessment. So, siguraduhon pud nato nga nabasa pud nato ang ipabasa sa atoa, ang dipasulat sa atoa, kay naaman gihapon na siya sa assessment nato. Isip appeal sa ato ang portfolio assessment para ma-comply ninyo ang inyong requirements. Then the last one is the interview. So napud tay interview, no, naay mag-interview nato nga
ato ang validator from the division office. So need po na siya nga, pero simple ramang kayo ang dili mabalaka sa question ani, kay simple ra kayo based on your own experience diri sa pagstay niyo diri sa ALS. Then muna siya, matotal na dayon na to siya is 45 points for the maximum and 35 points. So kung makascore mo og 35 pataas, meaning to say mo pasar ta, mo graduate ta. Oh. So that's all for today. Ma'am Sheikh. Yes, Ma'am Amor, thank you kaayo sa mga dugang nga kaalaman no nga ato ang dapat nga i-attach sa ato ang presentation portfolio. So again, iandam na nato ni mga learners no kay in a matter of time, dali ra ba kaayo ang panahon, matingalan na lang ka, December na. Gabi December dahil. So, ato ana silang iandam para ready kita during sa assessment sa ato ang district validator, sa ato ang inter-district validation, and sa ato ang final assessment, no? O ang division-wide nga validation. So, ato ang ibutang unsa ang mga the best na to nga output para sa ato ang presentation portfolio. So, kung mupasa na lang gani, katong mga the best na lang ato ang i-attach. So, again na ako ang balikon ang requirements sa ato ang kinahanglan nga anaa kini. So, una ang reflection. It is the reflection for you to describe the skills gained by the learners sa ato ang, and of course, mga life experiences nato. Sa atong elementary, it should be 2 to 3 paragraphs written in English or Filipino. Sa ato ang junior high school, it is 3 to 5 paragraphs, English and Filipino, and each paragraph should contain 3 sentences. And dito na ta sa 10 formal records na to. No, una, dapat na kitay attach nga gibutang sa to ang portfolio assessment nga birth certificate, barangay certificate, or any government or company ID. So either ani sa ilahan no, dapat na atay mabutang sa ato ang portfolio ani for your kanang referral bitaw sa imuhang identity. Next is enrollment form. Next is our PIS, Personal Information Sheet. FLT result, gikan sa inyo ang pre-test o post-test. Ato ang ILA, or dali sa ato ang region yung natawag nato kini nga MILA. So, Monitor of Individual Learning Agreement. Okay, or ALS Form 1. Next is the MLP, or the Monitoring of Learners' Progress. Ginatawag po kaning dili siya ALS. Assessment Form 1, and MLP is Assessment Form 2. And 7, 8, 9, 10 is the Record of Prior Learning. 4 ni siya kabuok nga form, RPL 1 to 4. So, mo ni kinahanglan nga ma-attach sa ato ang assessment. Okay, portfolio assessment nato. And sa ato ang date, kung kanus anino, kung nagkanus ni i-check nilang ma'am. So, I believe no ato ang mga teachers nakakandak na sa ilang initial portfolio assessment per community learning center. So doon na kitay validation nga pagabuhaton from May 1 to 15, 2023. So kung naa ka sa 15 din pagtan-aw nga kulangan pa man ang i-attach sa ato ang learners, tagaan og chance nga 5 days. So until May 20, pwede pa nato maduutan kung sa ato ang mga kulang sa ato ang portfolio assessment. So ang mga next pa nga follow-up or mga dugang nga information dito na nato na mabasa per GC or group chat sa ato ang mga learners or per CLC. So mo tan-aw ta sa mga announcements nga ihatag sa ato ang mga ALS teachers. So I believe nga nadungagan og naghinay-hinay na og panganda mga ato ang mga learners sa ila ang portfolio assessment. So excited kayo mi kay grabe ba jud ang duot sa tibuok school year nga adtuan jud tawon sa mga ALS teachers katong mga desidido, determinado kaayo nato nga mga learners, no? So ato anang i-congrats daan ato ang mga learners nga mopadayon sa pagkabuot sa ilahang mga pangandoy. Okay, so
ato na nang ianda mga learners no, and of course at uban na to sa pagampo nga kini ato ang mga ipangpas at i-declare nga kini tanan mapasar madawat sa during sa validation. So maunang ato ang buhaton is to attach the things na kinahanglan sa ato nga makita sa ato ang presentation portfolio. Ayan, so of course dili na to kalimtan nga sundon ang ato ang mga schedule sa mga adlaw nga nasabutan sa pagpasa. Og sa makausapa kami ng hinaot nga daghan inyong nakatunan ug nadugagan ng inyong kaalam sa ato ang mga nahatag nga mga information kabahin sa presentation portfolio assessment. So hapit na ra ba siya, so mag-andam-andam na kita. And reminders no sa atong mga learners nga hinahinayan nagyud nato ni siya og attach, especially katong mga nakita na sa atong teachers during initial portfolio assessment kung unsa ang mga kulang. So I believe nga nagdo na pod ang teachers sa ilahang part. So learners, duot na kita kay hapit na ang pagpasa. So dako akong pasalamat sa kadasig sa atong magtutudlo sa ato ang ALS, so determination of course sa ato ang mga learners sa mga effort nga gibuhat aron makabuot ang ato mga pangandoy. So laban lang as learners. So dili na makalimtan o pasalamat ang atong Municipal Administrator Engineer Joselito Imikyabas sa atong Station Manager of DXGC 101.3 Grace Covenant FM, Ma'am Erlinda J. Nangkas, and to our all-around DJ no for assisting us always. And of course, dili na to makalimtan og pasalamat ng atong partner sa pag-implement ani atong programa sa Als Radyo sa Kaalam, no other than DXGC 101.3 Grace Covenant FM. And sa atong mga maabtikon, supportive ug maanyag nga Municipal Mayor Honorable Judith V. Mikyabas, to our Vice Mayor Attorney Alphonse Johnson Marcera, and sa atong mga barangay captains, mga barangay kakawad sa walay paglubad nga pagsuporta sa atong ALS implementation sa kadaiyang nga barangay. Daghan kaayong salamat. Grabe heartfelt kaayo, grabe amo ang gratitude towards the people nga nagtabang gyud sa ato mga ALS teachers sa pag-implement o pag-reach out sa mga learners nga nagkinahanglan ani programa sa DepEd nga alternative learning system. Thank you so much sa walay sawang pagsuporta for the least, the lost, and the last in the province of Lanao del Norte. ALS is not a second-class education, but a second-chance education. To better days ahead, padayon pagsidlak, Bacolod.